ibinenta ang kumpanya sa 350 milyong piso, ngunit sinabi ng aking ina na magpanggap akong bangkarote. Ang huling click ng mamahaling ballpen nang pirmahin ko, ang huling pahina ng kontrata ay tumunog sa tahimik na conference room na parang isang putok ng baril na nagpapahayag ng pagbabago. Tapos na. 10 taon ng kabataan, 10 taon ng pagtatayo mula sa wala, 10 taon ng pawis at dugo, lahat ay naging isang konkretong bilang, 350 milyong piso, na ngayon ay tahimik na nakahiga sa aking bank account. Sa edad na 32, ako si Isabel Santos ay opisyal na naging isang taong malaya sa pinansyal, sa tunay na kahulugan ng salitang iyon. Tumingala ako sa malaking salamin ng bintana sa ika-45 palapag ng gusali. Sa ibaba, ang Maynila ay abala at masigla pa ring puno ng galaw at buhay, ngunit sa aking puso may isang kakaibang katahimikan na lumagay, malambot at mapayapa. Gusto ko agad na tumawag kay Marco, ang asawa ko, ang lalaking kasama ko sa 5 taon ng matamis at mapait na buhay, upang ibahagi ang magandang balitang ito. Tiyak na magagalak siya. Palagi siyang buong pusong sumusuporta sa akin, laging tahimik na daungan kapag pagod na ako sa malupit na mundo ng negosyo. Iniabot ko na ang aking telepono nang kumukurap ang screen, isang paparating na tawag. Si Nanay. Ngumiti ako at sinagot ito. Nanay, opo. Ang boses ng aking ina sa kabilang dulo ng linya ay hindi masaya, may kakaibang pagkamatigas at seryosidad. Isabel, nasaan ka ngayon? Nandito na ako sa lobby ng iyong kumpanya. Mahalaga ang kausapin kita, dalawa lang tayo. Bahagya akong nagtataka. Ang aking nanay, si Clara Villanueva, ay isang matapang at malayang babae. Bihira siyang magpakita ng ganyang pagmamadali. Bumaba agad ako sa lobby at nakita siya na nakaupo sa waiting area, nakasuot ng eleganteng linen na damit, may aura ng dignidad at karangalan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang hindi matukoy na pag-aalala. Nanay, bakit kayo pumunta rito? Umupo ako sa tabi niya. Hindi agad siya sumagot. Hinawakan niya ang aking kamay at bahagya itong pinisil. Mainit ang kanyang mga kamay, ngunit may kasamang kakaibang panginginig. Nabenta mo na ba ang kumpanya, anak? Natulala ako. Paano ninyo nalaman? Hindi pa naman ako nakapagsabi sa kahit sino. Mayroon akong paraan. Pero hindi iyon ang mahalaga ngayon. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Ang kanyang tinig ay tumitigas. Isabel, pakinggan mo ako ng mabuti. Mula sa sandaling ito, kailangan mong sundin ang aking sasabihin. Hindi ka dapat magsabi sa kahit sino, pati na si Marco at ang buong pamilya niya, na nabenta mo na ang kumpanya. Sa halip, sabihin mo sa kanila na nagbangkarote ka, puno ng utang, at napilitan kang lumipat pabalik sa amin. Para bang may kumapit na malamig na hangin sa aking katawan. Binitawan ko ang kanyang kamay at tumingin sa kanya na parang nakikilala ko siya sa unang pagkakataon. Nanay, ano ang sinasabi ninyo? Bakit ko gagawin iyon? Ngayon ang pinakamapagalak na araw ng aking buhay, kailangan ko itong ibahagi kay Marco. Asawa ko siya. Dahil siya ang iyong asawa, kaya mo kailangang gawin iyon. Tumaas ng bahagya ang kanyang boses, puno ng katiyakan. Isabel, sino ang pinagkakatiwalaan mo, ako o siya? Siyempre si Marco. 5 taon na kami magkasama. Hindi siya kailanman nagkasala sa akin, nanay. May narinig ba kayong masamang balita tungkol sa kanya? Tsismis lang iyon. Sinubukan kong ipagtanggol ang lalaking iniibig ko. Sa aking isipan, si Marco ay pagkakatawang tao ng pagiging perpekto, guwapo, maayos, mapagmahal sa asawa, at hindi kailanman nagpapakita ng interes sa aking pera. Malalim na huminga ang aking nanay. Isabel, anak ko, kung gaano ka katalino sa mundo ng negosyo ay ganoon ka kainosente sa mga bagay ng puso. Wala akong konkretong patunay, ngunit ang kutob ng isang ina, ng isang babaeng lumipas na sa kalahati ng buhay na puno ng bagyo, ay nagsasabi sa akin na ang pamilya ng iyong asawa ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Sa totoo lang, nagpadala na ako ng tao para bantayan sila noong mga nakaraang linggo, ngunit lahat ay hiwa-hiwalay pa rin.
Dahan-dahan niyang ikwinento sa akin ang mga natuklasan niya, mga piraso ng impormasyon na tahimik niyang tinipon. Ang kwento tungkol kay Ginoong Tuazon, tatay ni Marco, na dati raw ay nandaraya sa kanyang dating asawa para makuha ang ari-arian. Ang tsismis tungkol kay Ginang Tuazon, nanay ni Marco, nakilala sa panloloko sa kanyang tindahan sa palengke. At ang mga kakaibang ugali ni Marco mismo. Napansin mo ba? Sabi ng aking nanay. Bawat beses na mag-aalok ka sa kanya ng mamahaling regalo, tinatanggihan niya ito, sinasabing ayaw niyang aksayahin ng asawa ang pera. Inakala mong iyon ay katipiran, ngunit para sa akin iyon ay katalinuhan para hindi mabansagan na gold digger. Hindi rin niya kailanman tinanong ang detalye ng iyong kita. Inakala mong iyon ay paggalang, ngunit sa tingin ko iyon ay dahil ayaw kanyang mapag-ingat, naghihintay siya ng mas malaking isda. Bawat salita ng aking nanay ay parang karayom na tumutusok sa puso na puno ng kasiyahan. Gusto kong kontrahin siya, gusto kong itapon ang lahat ng ito. Ngunit ang aking isip ay nagsasabi na hindi walang basehan ang kanyang mga sinasabi. Totoo, kakaiba si Marco. Hindi niya kailanman hinayaang magbayad ako para sa mga karaniwang gastusin namin. Kahit ang kanyang suweldo ay isang maliit na bahagi lamang ng aking kita, lagi siyang nagpapakita ng matataas na pagpapahalaga sa sarili. Ngunit totoo ba iyon? Nang makita ng aking nanay na tahimik na ako, nagpatuloy siya, ang boses ay naging malambot. Alam ko na mahal mo siya. Hindi ko rin gusto ang mag-alinlangan sa iyong manugang, ngunit ang ari-ariang tinayo mo ay hindi lang pera, ito ay iyong pawis, iyong kabataan. Hindi natin maaaring ilagay iyon sa mga kamay ng isang taong hindi natin tiyak. Itinaas niya ang kanyang kamay, pinipigilan ang aking pagtutol. Isipin mo ito bilang isang pagsubok. Isabel, isang huling pagsubok para sa inyong kasal. Kung tunay na mahal ka niya, mananatili siya sa iyong tabi kahit wala kang pera. Ngunit kung siya ay isang mandaraya, mas mabuting malaman natin ngayon kaysa mawalay tayo sa lahat ng bagay. Dahan-dahan akong naupo, ang mga luhang nagsisimula nang pumipikit sa aking mga mata. Ang plano para sa isang romantikong hapunan, para sa isang sorpresang pahayag at kasiyahang pumutok, lahat ng ito ay natunaw sa hangin. Sa halip, kailangan ko ngayong maghanda para sa isang dula-dulaan. Isang dula-dulaan kung saan ako ang pangunahing artista at ang kaligayahan ng aking buhay ang ipinusta. Tumingin ako sa aking nanay, sa kanyang matibay ngunit mapagmahal na mga mata. Mula pagkabata, hindi siya kailanman nagkamali. Mag-isang pinalaki niya ako, mag-isang itinayo ang napakalaking kabayan na ito. Ang kanyang kutob, ang kanyang karunungan ay nagligtas sa akin ng di mabilang na beses. Sa wakas, nilunok ko ang aking luha at tumango. Sige nanay, susundin ko kayo. Ang dula-dulaan ay opisyal na nagsimula. Gabi na noon, ang aming penthouse condominium sa Bonifacio Global City ay nagniningning tulad ng dati. Ang mainit na dilaw na ilaw ay nagsisinag sa maingat na inihanda kong hapagkainan. May mga pabangong kandila, mga rosas at isang bote ng pinakamainam na alak. Lahat ay perpekto para sa aming ika-5 anibersaryo ng kasal. Lahat maliban sa aking loob na mabigat na parang pinamalo ng bato. Pinalitan ko ang pulang lace na damit ng simpleng cotton na pambahay, tinanggal ang alahas at pinagsikapang magmukhang parang may sakit at pagod ang mukha. Umupo akong nakatiklop sa malaking sofa, ang mga mata ay nakadikit sa telebisyon na nagpapalit-palit ng mga walang kabuluhang palabas, ngunit ang aking isip ay nasa ibang lugar. 8:00 ng gabi. Tumunog ang susi. Pumasok si Marco na may hawak na isang bungkus ng pula-pulang rosas, ang kanyang karaniwang ngiti na kumikinang sa kanyang mukha. Mahal, nandito na ako. Maligayang anibersaryo ng ating kasal. Lumapit siya. Handa nang yakapin ako, ngunit biglang natigil nang makita ang aking hitsura. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Isabel, ano ang nangyari? Bakit ka ganyan ang itsura? Narito na ang sandali kung kailan kailangan ko na magsimulang mag-artista. Tumingin ako sa kanya, piniga ang isang napakasakit na ngiti at pinabayaang dumanas ang mga luha sa aking pisngi. Hindi na kailangan kong pigilin ang damdamin, ang tunay na sakit at takot sa aking puso ay totoong totoo. Marco, pasensya ka na.
Ang kumpanya ko ay nabangkarote na. Ang bungkus ng rosas na kaaraw-araw ay inilagay niya nang nagmamadali sa mesa, nabuwal ito sa gilid at nahulog sa sahig. Ang mga pulang petalo ay nagkalat sa puting tiles. Isang magandang tagpo, ngunit bakit kay lungkot ang dating? Nakita ko na bukas ng malawak ang mga mata ni Marco, ang pagkagulat ay kitang-kita sa kanyang mukha. Ngunit ang nagpatigil ng tibok ng aking puso ay hindi ang pagkagulat na iyon, kundi ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig, halos kusang loob na parang isang reflex. Bangkarote? Paano iyon nangyari? Yung mga utang, marami ba tayong utang? Walang salitang, okay ka ba? Walang yakap, walang pagtatanong tungkol sa aking nararamdaman. Ang una niyang tanong ay tungkol sa mga utang. Biglang lumabas ang babala ng aking nanay sa aking isip ng malinaw at matunog. Naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa aking gulugod. Nagpilit akong pagtibayan ang aking tinig. Iniubo ang isang kwento ng pagpalyang kontrata ng mapandayang kasosyo ng napakalaking utang sa bangko. Gumawa ako ng isang perpektong kwento, isang trahedya sa negosyo na kailanman ay maniniwala ang lahat. Si Marco ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay patuloy na nagbabago mula sa pagkagulat, tungong pag-aalala, at pagkatapos ay isang kalkuladong pagmumuni-muni. Nagpunta-punta siya sa sala. Ang mga kamay ay nagsuklay sa kanyang buhok. Diyos ko, paano nangyari ito? Yung bahay na ito, ang kondo na ito, ang iyong ari-ariang personal na bago tayo nagkasal, hindi ba ito maaapektuhan? Tungkol na naman sa ari-arian. Sa pagkakataong ito, ang aking kondo na nagkakahalaga ng halos 30 milyong piso. Ang nakakagulat ay tila buo ang kanyang kaalaman tungkol sa legal na status nito. Talam na talam niyang ito ay aking personal na ari-arian. Naalala ko ang sinabi ng aking nanay na hindi siya kailanman nagtatanong tungkol sa aking kita, ngunit siguro palihim niyang pinag-aralan ang lahat ng bagay. Hindi ko na alam, sagot ko. Ang tinig ay parang nawawala. Sabi ng abogado, baka subukan nilang makuha pati ito. Hindi pwede iyan. Biglang nagalit si Marco, ngunit agad ding pinigilan ang kanyang sarili. Ibinaba niya ang kanyang boses. Ang ibig ko lang sabihin ay ang bahay na iyan ay pinagsikapan mo, hindi natin maaaring payagang mawala. Naupo siya at niyakap ako. Ngunit ang yakap niya ay parang peking lamig. Humaplos siya sa aking likod. Sinabi ang mga walang kabuluhang salitang nakasanayan. Okay lang yan, mahal. Nandito naman ako. Ang pera ay maaaring makuha ulit. Ang mahalaga ay ikaw ay malusog. Ang kanyang mga salita at kilos ay ganap na magkasalungat, nagsasabi ng hindi mahalaga ang pera, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng gulat at pagkalkula. Ang aming ika-5 anibersaryo ng kasal ay lumubog sa isang nakakasakal na katahimikan. Hindi man niya inangat ang nahulog na bungkus ng rosas mula sa sahig. Ang mga kandila ay halos naupos na, ang alak ay nananatiling nakatago sa bote. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ko na ang lalaking natutulog sa tabi ko ay parang isang estranghero at isang mapanganib na estranghero. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakahiga akong patalikod kay Marco, nagpapanggap na tulog, ngunit bawat paghinga niya, bawat paggulong niya ay nagbibigay sa akin ng gulat. Naramdaman ko ang kanyang pagkabahala, ang kanyang pagkabalisala. Siya rin ay hindi natutulog. Nag-iisip siya, nagkukuwenta, ngunit ano ang kanyang kinakalkulahin? Ang paraan para tulungan ako o ang paraan para mailigtas ang kanyang sarili? Bandang 2:00 ng madaling araw, nang malapit na akong makatulog sa sobrang pagod, naramdaman ko na dahan-dahang umalis si Marco sa kama. Maingat siyang lumakad palabas ng kwarto, sinisiguradong walang maingay. Tibok-tibok ang aking puso sa dibdib. Saan siya pupunta sa ganyang oras? Pinaghawak ko ang aking hininga at nakinig. Ang pintuan ng study room sa dulo ng pasilyo ay dahan-dahang nagbukas at pagkatapos ay nagsara. Isang sukdulan na pag-usisa at takot ang nag-udyok sa akin. Dahan-dahang umupo ako, bumaba sa kama, ang aking hubad na mga paa ay lumakad sa malamig na parquet floor. Sumandal ako sa dingding at dumungaw sa nakaawang na pintuan ng kwarto, sinusubukang tumingin sa direksyon ng study room. Isang guhit ng liwanag ang nagmumula sa puwang ng pinto.
Naroon siya sa loob. Hindi ako nangahas na lumapit, takot akong mahuli. Nakatayo lang ako sa malayo, pinagsikapang marinig ang anumang bagay. Sa simula, boses-boses na walang malinaw na salita. Ngunit pagkatapos, siguro dahil sa kabigunan sa pag-uusap, unti-unting lumalakas ang tinig ni Marco, sapat para marinig ko ang ilang piraso ng mga salita. Oo, bangkarote na talaga. Hindi ko rin inakala na ganito kabilis. May kinakausap siya, ang tono niya ay hindi pagmamalasakit para sa akin, seryosin, agarang parang nag-uulat ng sitwasyon. Hindi, ang kondo ay nandoon pa rin, pero masama na ang sitwasyon. Natatakot akong subukan nilang makuha pati ito. Ang kondo muli ang kanyang obsesyon. Matagal na katahimikan, pakikinig sa kabilang dulo. Pagkatapos, narinig ko ang salita na nagpatigas ng aking katawan. Oo po, alam ko na. Bukas umaga ay uuwi ako agad. Kailangan nating pag-usapan ito ng maayos. Hindi tayo maaaring magpaliban. Uuwi sa umaga. Para pag-usapan, nakikipag-usap siya sa kanyang magulang. Sinalita niya ang pagbabalik sa kanilang tahanan, kinabukasan, upang talakayin ang aking bangkaroteng. Sa madaling salita, ang sitwasyon nila. Bakit kailangang palihim na tumawag sa gitna ng gabi? Bakit kailangan pang magmadaling umuwi para pag-usapan? Tila may isang lihim na balak. Isang mabuting asawa, kapag may nangyaring malala sa kanyang asawa, ay mananatili sa tabi ng asawa upang magbigay ng lakas at ginhawa, hindi pupunta sa kanyang mga magulang para mag-estratehiya. Tahimik akong bumalik sa kama. Ang puso ko ay parang pinipigaan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Marco sa kwarto. Maingat siyang umakyat sa kama, siguro ay nag-iisip na natutulog pa rin ako. Humiga siya sa tabi ko at malalim na huminga. Maramdaman ko ang pag-iinit sa kanyang paghinga. Nang gabing iyon, bukas ang aking mga mata sa gitna ng dilim, tinitingnan ang kisame. Ang larawan ng asawang mahal ko sa loob ng 5 taon ay dahan-dahang gumuguho, nagiging isang estranghero, isang mapanuring tao na malamig at malapit. Wala na akong kahit anong pagdududa sa sinabi ng aking nanay. Ang pagsubok na ito ay nagsimula pa lamang, ngunit ipinakita na nito sa akin ang isang malupit na katotohanan. Ang dula-dulaan ay kailangan pang magpatuloy. Kailangan kong malaman pa ang higit pa kung gaano katinding ang tunay na mukha ng lalaking tinatawag kong asawa at ng kanyang pamilya. Kinabukasan, nagising ako nang pumulapot ang aking mga mata at sumasakit ang aking ulo. Nagpagod akong magmukhang tulad ng isang taong hindi nakatulog dahil sa pag-aalala na sa katunayan ay tunay naman. Nag-agap na gumising si Marco. Nagbihis siya ng maingat. Ang kanyang hitsura ay nagmamadali ng labis. Magandang umaga. Maingat ang kanyang tono. Manatili ka lang sa bahay ngayon at magpahinga, huwag nang mag-isip ng masyadong marami. Kailangan kong umuwi muna sa mga magulang ko. May maliit na kailangan akong ayusin. Anong bagay ang iyon? Mahinang nagtanong. Wala naman, tinawagan lang ako ni nanay para sa isang bagay sa bahay. Mabilis lang. Umiwas siya sa aking paningin, nagmadaling humalik sa aking noo at kinuha ang kanyang bag. Kaagad na nag-uusap ang pinto ng labas, nagmamadali akong tumayo. Nawala ang mahina. Sa halip nito, isang malamig na determinasyon ang lumabas. Nagbihis ako ng madali sa maitim na damit, nagsuot ng sombrero, maskara at salamin. Kailangan kong sumunod sa kanya. Kailangan kong marinig ang kanilang pag-uusap. Tumawag ako ng Grab at hiniling sa driver na panatilihin ang ligtas na distansiya mula sa itim na SUV ni Marco. Ang kanyang sasakyan ay hindi pumunta sa direksyon ng malaking kondominium sa Ortigas kung saan nakatira ang kanyang mga magulang, ang kondo na binili ko para sa kanila, kundi lumiko sa isang mas matandang distritong malapit sa Cubao, patungo sa isang luma at naghihingalong apartment building. Naalala ko bigla, ito ang lugar kung saan nakatira ang pamilya ni Marco bago kami ikasal. Bakit nandito ang pulong nila? Siguro dahil mas diskreto ang lugar na ito, walang gustong mapansin. Bumaba ako sa simula ng eskinita at naglakad na sumunod kay Marco. Mabilis ang kanyang lakad at pumasok siya sa isang madilim at mababa ang kisame na hagdan.
Naghintay ako ng ilang sandali bago rin sumunod. Ang lumang apartment ng mga magulang ni Marco ay nasa ikatlong palapag. Ang pintuan ay lumang kahoy na pagod na sa pagbabalat ng pintura. Inidikit ko ang aking tainga sa pintuan at pinaghawak ang aking hininga. Ang kapalaran ay pumabor sa akin. Siguro dahil nag-iisip silang lubos na ligtas ang lugar, malakas sila ng loob na magsalita. Ang unang tinig na narinig ko ay kay Ginang Tuazon matulis at puno ng kaasiman. Diyos ko, sinabi mo bang bangkarote na talaga si Isabel? Nawala na ang lahat? Namatay na tayo nito. Hintay muna, mag-ingat ka. Ang tinig ni Ginoong Tuazon, ang ama ni Marco, ay mas mababang uri ngunit puno ng pagkalkula. Marco, ipaliwanag mo sa amin ng buo kung ano ang nangyari. Magkano ang utang? Eksakto. At pagkatapos narinig ko ang tinig ng aking asawa. Ang tinig na kahapon ay nangangako na mananatili sa tabi ko. Ngayon, maayos at malamig na nagkukuwento muli ng aking gawa-gawang kwento ng pagpalya, ngunit sa isang ganap na ibang tono, walang kahit isang pagmamahal para sa akin, puro pagkabuwisit at pag-aalala para sa kanyang sarili. Umiiyak siya ng labis. Tila malaki ang pagkakautang, siguro 10 milyon pataas. Nagsimulang magsigaw si Ginang Tuazon. 10 milyon. Diyos ko, saan niya kukuhanin ang pambayad nito? Huwag sabihing ipapatong niya sa atin. Tinusok ng reyna ng espada ang aking puso. Sa kanilang mga mata, ako ay isang abala. Ngunit ang sumunod na salita ni Ginoong Tuazon ang tunay na nagpatigil ng tibok ng aking puso. Tahimik ka nga. Hindi ito ang oras para magreklamo. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay paano natin mapangalagaan ang ating pamilya, lalo na si Marco. Marco, mayroon na ba kayong anak? Wala pa po, nagpaplano pa kami. Maganda, kung ganon mas madali ang lahat. Kailangan nating pag-isipan ang diborsyo. Diborsyo. Ang dalawang salitang iyon ay parang hatol ng kamatayan sa aming kasal. Kailangan kong ikagat ang aking labi para hindi mailabas ang isang hiyaw. Mukhang nag-alinlangan si Marco. Diborsyo na ngayon? Hindi ba masyadong mabilis, tatay? Maisip ng mga tao, anong mapag-iisipan nila? Ang asawa mo ay may utang, diborsyo ay normal. Maging tiyak ka, kung mananatili kang kasama niya, ang lahat ng utang niya ay magiging utang mo rin. Kailangan nating mabilis na gumawa ng legal na proseso para ihiwalay ang ari-arian. Ang pinakamahalagang bagay ay ang penthouse condo sa BGC. Iyon ay personal na ari-arian niya. Bago kayo ikasal, hindi natin kayang hawakan iyon sa batas, ngunit kailangan nating makahanap ng paraan. Agad na sumabay si Ginang Tuazon. Tama, ang bahay na iyon ay nagkakahalaga ng maramihan. Noon nang ikasal siya kay Marco, wala naman siya roon. Salamat sa aming pamilya kaya siya nag-usbong. Ngayon bangkarote na siya. Dapat na ang bahay na iyon ay ibigay niya bilang kabayaran sa aming anak. Kailangan nating sabihin sa kanya na para sa kanyang kapakanan, gustong tulungan siyang bayaran ang utang sa pamamagitan ng pagbebenta ng bahay tapos agawin ang pera. Hindi ko mapaniwala ang narinig ko pa rin ang aking mga tainga. Hindi lang nila gusto akong talikuran, gusto rin nilang kunin ang aking natitirang ari-arian. Nagdidiskusyon sila kung paano ako dayain ng walang kahihiyang harapan. Nagtahimik si Marco ng matagal, pagkatapos ay narinig ko ang kanyang buntong hininga. Oo po, naiintindihan ko, pero yung nanay niya si Ginang Villanueva, hindi siya basta-basta na tao. Nangisi si Ginoong Tuazon, isang nakaririmarim ng ngiti na naiisip ko sa aking isip. Ano ang kaya niyang gawin? Ang anak niya ay bangkarote, na siya ay isang matandang babae na wala ng kapangyarihan. Hayaan mo sa akin ang pakikipag-usap sa kanya. Maaari pa ngang mangailangan tayo ng pera mula sa kanya para tulungan ang kanyang anak na bayaran ang utang. Hindi ko na kayang marinig pa ang higit. Ang dugo sa aking katawan ay parang nagyelo. Lahat ng ito, ang buong pag-uusap nila ay isang maingat na binalangkas na pakana, malamig at walang pagkatao. Bumalik ako at tumakbo pababa ng hagdan, tumakbo palabas ng madilim na eskinita, tumakbo parang tumatanan mula sa isang bangungot. Ngunit hindi ito isang bangungot. Ito ang katotohanan. Katotohanan tungkol sa asawang pinagkatiwalaan ko,
sa loob ng 5 taon at sa pamilyang pinalakad ko ng may buong pusong paggalang. Ang aking dula-dulaan ngayon ay may bagong layunin, hindi lang para subukin ang puso, kundi para ilantad ang mga mukha at mabawi ang katarungan para sa aking sarili. Lumabas ako sa lumang apartment building na parang isang taong nawala ang kaluluwa. Ang araw ng Maynila ay matinding umaatake ngunit hindi ko naramdaman. Ang init, naramdaman ko lang ang malamig na paos mula sa loob ng aking puso na kumakalat sa aking katawan. Hindi ko alam kung saan ako naglakad, alam ko lang na ang aking mga paa ay patuloy na gumagalaw sa masikip na mga bangketa. Ang mga tunog ng mga sasakyan, ang mga tawa ng mga tao sa paligid ko ay parang mula sa ibang mundo, isang mundong hindi na ako kabilang. Bawat salitang binitawan ng pamilya ni Marco ay kumakagat sa aking isipan ng parang kutsilyo, diborsyo, kunin ang kondo, agawin ang pera ng aking nanay. Kaya pala ang 5 taon ng kasal, ang pagmamahal, ang tiwala, ang paggalang na palagi kong pinanghahawakan ay isang palabas na sinali ng mapanlinlang at walang pusong mga tao. Naghanap ako ng isang tahimik na sulok, umupo sa isang bangkong bato at sumabog ang aking pag-iyak. Umiyak ako para sa aking pagkainosente, umiyak para sa pagmamahal na maling inilagay, umiyak para sa 10 taon ng kabataan at pagsisikap na halos nahulog sa mga kamay ng mga hindi karapat-dapat. Matapos maubusan ng luha, ang aking mga kamay ay nanginginig habang kinuha ko ang aking telepono at dinadial ang numerong tanging mapagkakatiwalaan ko sa sandaling ito. Nanay, mapaklang ang aking tinig. Nasaan ka? Ang boses ng aking nanay sa kabilang dulo ay nananatiling panatag, parang alam niya ang lahat ng nangyari. Nagbigay ako ng address. Kalahating oras ang lumipas bago dumating ang sasakyan ng aking nanay sa aking harapan. Hindi siya nagsalita, tahimik lang siyang nagbukas ng pintuan ng sasakyan. Umakyat ako, naramdamang lubos na pagod. Dinala niya ako sa kanilang malawak na tahanan sa Alabang. Ang malawak at tahimik na bahay, ganap na naka-isolate mula sa ingay ng labas, ay dahan-dahang nagbigay sa akin ng kaunting katahimikan. Naghanda ang aking nanay ng mainit na chamomile tea. Ngayon, kwentuhan mo ako. Dahan-dahan. Ikinuwento ko ang buong pag-uusap na aking narinig, bawat detalye, walang ikalimang pinagpautangan. Habang nagkukwento ako, ang puot ko ay lalong tumataas, nangunguna sa sakit. Nang matapos na ako, tumangulang ang aking nanay, walang kahit anong pagkagulat sa kanyang mukha. Wala akong nagkamaling hula, sabi niya. Ang kanyang tinig ay bumagsak. Hindi nagbabago ang mga lobo. Anak, ngayon ay hindi ang oras para ka bumagsak, kailangan mong maging malakas. Nalaman na natin ang tunay nilang mukha, iyon ay isang kalamangan natin. Kailangan mo pang ipagpatuloy ang dula-dulaan. Ipagpatuloy? Tumingin ako sa kanya, hindi ko naiintindihan. Gusto ko silang humarap na ngayon. Humarap ngayon para sa ano? Ang ipahayag ang lahat. Ay ngayon, ano ang matatamo natin? Magtatanggol sila. Wala kang recording, wala kang patunay, basta ang iyong salita lang. Aakusahon kanila ng pagsisinungaling at paglikha ng mga kwento. Hindi. Kailangan nating pabayaan silang malantad ang kanilang sarili. Ipagpatuloy mo ang pagiging isang mapanglaw na asawa, mas kaawa-awa, mas mabuti, at makita natin ang kanilang susunod na hakbang. Nang sandaling iyon, narinig ko ang vibrasyon ng aking telepono, isang mensahe mula kay Tina, ang aking pinakamatalik na kaibigan. Isa lang ang larawan at isang linya. Isabel, nakita ko lang ang iyong asawa sa cafe house na ito. Ang nakaupo sa kanya ay parang si Jasmine, ang dating nobya niya. Binuksan ko ang larawan. Ang puso ko ay muli na namang kumulo. Sa larawan, nakaupo si Marco na nakakita sa isang magandang babae. Nagsandig sila, ang kanilang mga ulo ay magkasamang pababa na nagbubulong. Kahit na hindi malinaw ang anggulo ng litrato, nakilala ko agad si Jasmine, ang dati niyang girlfriend, na sinabi niyang dati na nang naitigil ang komunikasyon. Ang kamay ni Marco ay nasa ibabaw ng kamay ni Jasmine, isang malinaw na intimong kilos na hindi maaaring itanggi. Ipinakita ko ang telepono sa aking nanay. Pinislipit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa larawan. Pagkatapos ay isang malamig na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Maganda, maganda talaga.
Hindi pa tayo kailangang kumilos, ngunit ang patunay ay kusang uusad sa ating pintuan. Hindi lang ito mga pera, pati panloloko. Ang sakupin na ito, ibinalik ng aking nanay ang telepono sa akin at ang kanyang tinig ay naging matibay. Isabel, pakinggan mo ako. Itago ang iyong sakit sa loob, gawing lakas ito. Bumalik ka sa bahay at ipagpatuloy ang iyong dula-dulaan. Magpapadala ako ng tao upang bantayan si Marco at ang babae na iyon. Titipunin natin ang sapat na patunay bago maglatag ng mas malaking patibong para hindi na sila makalag. Tumingin ako sa matapang na mga mata ng aking nanay. Ang desperasyon sa aking loob ay unti-unting nawawala, pinalitan ng isang apoy ng galit at isang bakal na determinasyon. Hindi na ako ang inosenteng Isabel ng kahapon. Nais nila ng isang dula-dulaan maglalaro ako sa kanila, at ang aking dula-dulaan ay magiging isang di malilimutang pagganap. Bumalik ako sa aming penthouse habang papalapit na ang takip silim. Nag-ahon ako, inangatan ang aking mga mata na namaga, at muling isinuot ang malungkot na pagpapakita na kailangan para sa aking papel. Tahimik ang bahay. Hindi pa nakakauwi si Marco. Umupo ako sa sofa, niyakap ang aking mga tuhod, tinitingnan ang lungsod na nag-aapoy na ng ilaw. Walang laman ang aking puso. Ang bahay na ito dating isang pugad ng kapayapaan. Ang lugar kung saan pinakakomportable ako ay ngayon ay nagbibigay ng malamig at estranherong pakiramdam. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Marco. Pumasok siya sa bahay, nakita akong nakaupo nag-iisa sa dilim at nagmadaling sinindi ang ilaw. Ang mukha ay nagpapakita ng huwad na pag-aalala. Isabel, nasaan ka buong araw? Hindi ko mapuhunan sa telepono, lubos na nag-aalala ako sa iyo. Nag-abot siya at nais akong yakapin, ngunit bahagya akong lumayo. Ayaw ko sa peking, haplos niya. Tumingin ako sa kanya. Ang aking tinig ay piron at malamig. Nagpunta lang ako sa labas para makalimot kaunti. Huwag mo nang gawin iyan, Isabel. Kinuha niya ang aking kamay at ginawa ang perpektong papel ng isang mapag-alagaang asawa. Anumang nangyari ay nandito naman ako sa tabi mo. Marami na akong iniisip tungkol sa sitwasyon ng kumpanya mo, makakahanap tayo ng solusyon. Sa mga susunod na araw, si Marco ay palagi sa aking tabi, inaalagaan ako sa bawat munting bagay. Nagluto siya, naglinis ng bahay, hindi niya ako pinabayaang gumalaw. Patuloy niyang sinasabi ang matamis na salita, nagpapanukala ng isang maliwanag na kinabukasan kung saan magkasamang lalampas sa mga hamon, muling magtitayo ng lahat mula sa simula. Ang kanyang pagganap ay kahanga-hangang antas. Kung hindi ko sariling mga tainga ang nakarinig ng kanilang pakana, marahil ay naniwala na ako na antig pa na sana hanggang sa umiyak. Ngunit ngayon, bawat salita niya, bawat kilos niya ay nagbibigay sa akin ng kadiri. At pagkatapos, tulad ng aking at ng aking nanay na inasahan, matapos ang ilang araw ng pag-aalaga, sinimulan na niyang pumasok sa pangunahing papel. Isang gabi, matapos ang hapunan, umupo siya sa tabi ko, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Isabel, nagsimula siya, ang kanyang tinig ay mapanglaw. Sa mga nakaraang araw, ang mga nagpapautang ay patuloy na nagtatawag sa iyo, ngunit hindi ka sumasagot. Nagtawag sila sa akin. Sinabi nila na kung sa loob ng linggong ito ay hindi natin mabayaran ang pinakaagarang utang, magsampa sila ng kaso at ipasil ang bahay nating ito. Wala talagang mga nagpapautang. Mga bilang lang ang aking sadyang hindi sinasagot. Nagpanggap akong natakot. Totoo ba iyon? Anong gagawin natin ngayon? Buntong hininga ni Marco habang kinuha ang aking kamay. Alam ko na hindi magandang sabihin ngayon, ngunit ang sitwasyon natin ay napakaagarang na, o baka subukan mong kausapin si nanay. Palagi siyang nagmamahal sa iyo, hindi niya maaaring hayaang makita kang nagdurusa. Nahulog na ang pain. Nagpanggap akong nag-aatubili. Iniling ang aking ulo ng paulit-ulit. Hindi ko magagawa iyon. Lubos na akong nakabigo sa kanya. Wala na akong mukha na harapin siya para humingi ng pera. Kaya mo, mahal. Nagpunyagi si Marco, ang kanyang tinig ay mapagmakaing loob. Hindi ito paghingi, ito ay pansamantalang hinihingi sa iyong nanay habang nalulutas ang sitwasyon.
Kapag muli tayong umunlad, ibabalik natin sa kanya ang lahat pati ang tubo. Mag-asawa tayo, ang iyong karangalan ay karangalan ko rin. Ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay ang pangalagaan ng bahay na ito. Hindi ko maaaring payagang mawala ito sa iyo. Binanggit niya ang isang tiyak na bilang isang bilang na tiyak na maingat niyang pinag-isipan kasama ang kanyang pamilya. Nakausap ko na sila, ang pinakaagarang utang ay 10 milyong piso. Sa sandaling mayroon tayo nito, mananatiling ligtas tayo. 10 milyong piso, malaking halaga. Alam ko ang kanilang layunin. Kukuha sila ng pera, pagkatapos ay maghanap ng paraan para diborsyuhin ako at agawin pa rin ang aking kondo. Nanahimik ako ng matagal, nagpapakita ng matinding pagpupunyagi. Sa wakas, tumingin ako sa kanya nang may mga luha sa aking mga mata. Sige, para sa iyo, para sa aming pamilya susubukan ko. Agad na kinuha ang aking telepono, dinadial ang numero ng aking nanay at binuksan ang speakerphone sa harap ni Marco. Nanay, niyayanig ang aking tinig. Nagsimula akong umiyak at ikinuwento ang tungkol sa mga nagpapautang at sa panganib na mawala ang bahay. Sinabi ko na nakarating na ako sa dulo, wala na akong ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong sa kanya. Si Marco ay nakaupo sa tabi ko na nodding-nodding, nagbibigay ng hudyat sa akin na lalong mamaluktot ang mga salita. Ang aking nanay sa kabilang dulo ng linya ay nanahimik nang matagal narinig ko ang kanyang buntong hininga. Sige na, anak, huwag nang umiyak. Malaking bagay iyan, hindi maganda ang pag-usapan sa telepono. Bukas, 2 magkasama ang pumunta dito sa bahay, uupo tayong maayos para pag-usapan. Natapos ang tawag, malalim na buntong hininga ni Marco, isang ngiti ng kasiyahan ang saglit na lumitaw sa kanyang labi bago ito itago. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nakita mo? Iyon ang sinabi ko. Mahal na mahal ka ni nanay. Lahat ay magiging maayos. Mahal ko. Inilapit ko ang aking ulo sa kanyang balikat, ngunit sa aking puso ay isang kalamig. Kapag nalatag na ang bitag, nagsimula ng kumagat ang mapagsakim na isda. Kinabukasan, nagagap si Marco at nagbihis ng pinakamahusay niyang ternong damit. Maingat na pinag-ayos ang kanyang buhok na makintab guwapo at maayos ng labis ng karaniwang araw. Bago umalis, pumunta pa siya sa isang tindahan ng importadong prutas at pinili ang pinakamalaki at pinakamagandang basket ng prutas. Ganap ang kanyang papel bilang isang mapagmahal na manugang na magkasama ang asawa na pumupunta sa bahay ng nanay para resolbahin ang isang malaking bagay sa pamilya. Sa buong biyahe, patungo sa tahanan ng aking nanay sa Alabang, patuloy siyang humawak ng aking kamay at nagbigay ng payo sa akin tungkol sa kung paano maayos na makipag-usap sa aking nanay. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malawak na puting bahay na may maingat na puning hardin. Ang karangyaan at dignidad nito ay ganap na kabaliktaran ng lumang apartment building kung saan planong pakana ng kanyang pamilya ang pagtatabak sa akin. Pumasok kami sa loob, naghihintay na ang aking nanay sa sala. Nakasuot siya ng simpleng linen na pambahay na damit, ngunit nagpapakita ng karangyaan. Ang kanyang mukha ay may kaunting kalungkutan, ngunit ang mga mata niya ay nagtatago ng isang kamangha-manghang katahimikan. Inilagay ni Marco ang basket ng prutas sa mesa at yumuko para batiin ang aking nanay ng maayos. Nanay, kumusta po? Narito na po kami. At pagkatapos ay nagsimula siya sa kanyang dula-dulaan. Umupo siya. Ang kanyang tinig ay puno ng kababaang loob at lungkot. Nanay, talagang nagkasala ako. Bilang asawa, hindi ko nagampanan ang responsibilidad ko, hindi ako nakasama sa pagdadala ng pasanin ni Isabel, kaya narating niya ang ganitong sitwasyon. Lubos akong nalulungkot sa nangyari. Ngayon, inaasahan ko na ang inyong habag para matulungan kaming lampasan ang mahirap na panahong ito. Nangangako ako, kapag nalagpasan na natin ito, magtratrabaho ako ng 10 beses at 1,000 beses para mabayaran kayo at para mapanatiling masaya. Si Isabel, hindi ko na siya pahihintulutang magdusa ng kahit isang araw pa. Maayos, malinaw, mapukaw damdaming pagganap, mga mata ay tapat, boses ay umaantig. Kung hindi ko nalalaman ang katotohanan,
Marahil ay sana ay naniwala na ako ng buong buo. Mahinahon na nakinig ang aking nanay hanggang matapos si Marco. Hindi siya nagputol ng salita, tahimik lang siyang tumingin ng diretso sa mga mata nito. Ang kanyang tingin ay malalim at matalas, parang nakakita sa likod ng lahat ng kasinungalingan. Pagkatapos magsalita si Marco, dahan-dahang nag-imik ang aking nanay, ang kanyang tinig ay pantay at malinaw. Sige na, umupo na kayong dalawa. Napunta na rito ang bagay, walang nagagawa sa pagsisi at pagrereklamo. Tumingin siya sa akin na may mapagmahal na tingin. Mayroon akong iisang anak na si Isabel, hindi ko maaaring hayaang makita siyang nagdurusa. Ang 10 milyong piso, ipahihiram ko iyon sa inyo. Malinaw kong nakita sa isang saglit na nagniningning ang mga mata ni Marco sa isang tali ng kasiyahan na hindi na niya mapigilan. Nagmadali siyang yumuko para itago ang kanyang ekspresyon, ngunit naabutan ko na ito. Talagang lubos na nagpapasalamat kami, nanay. Nagsalita si Marco nang may nanginginig na tinig dahil sa kagalakan, ngunit itinanghal ng aking nanay ang kanyang kamay hudyat para hindi pa siya masyadong masabik. Gayunpaman, sabi niya, ang kanyang tinig ay naging seryoso. Ito ay isang malaking halaga, hindi ito biro. Gusto ko na malinaw ang lahat ng bagay. Sa katapusan ng linggong ito, nais kong imbitahan ang mga magulang ni Marco na pumunta rito para sa isang family dinner. Gusto kong marinig ang kanilang pananaw sa kinabukasan ng inyong dalawa at sa utang na ito. Tumingin si Marco pataas, bahagya itong nagpabahala. Nagpatuloy ang aking nanay. Ang kanyang tono ay parang walang ibang ibig sabihin. Isa-isang pamilya tayo lahat. Para sa ganitong malaking bagay, mas naaangkop na naroroon ang magulang ng magkabilang panig para magkasamang talakayin pati na rin ang inyong kinabukasan at ang utang na ito. Lahat ay naghahanap ng solusyon, hindi ba? Ang alok ng aking nanay ay talagang napakatalino. Pakinggan ito at mukhang napakaangkop at lohikal na may mabuting dahilan ng isang matanda, isang family gathering para resolbahin ang isang malaking bagay. Walang makaangal, ngunit sa katunayan, ito ang huling bitag. Nais ng aking nanay na ang lahat ng sangkot ay nandoon upang mabunyag ang lahat ng sabay-sabay. Natigilan si Marco, sandali, hindi niya inaasahang may ganitong kondisyon ang aking nanay. Wala siyang dahilan para tumanggi. Kung tatanggihan niya, parang nagtatanggap siya na may tinatago. Matapos ang ilang saglit ng pag-aalangan, napilitan siyang tumango. Opo, tama po ang sinabi ninyo. Sabihan ko na ang aking mga magulang kaagad po. Paglabas namin sa bahay ng aking nanay, hindi nagpigil si Marco sa kanyang kasiyahan. Mapagaya siyang nagmaneho, ang kanyang mga kamay ay mas masigla at excited kaysa dati. Nakita mo ba? Lahat ay maayos na. Sa katapusan ng linggo, pagkatapos ng usapan sa aking mga magulang, magkakaroon tayo ng pera at lahat ng kahirapan ay madadaan na. Hindi ako nagsalita, tahimik kong tinitingnan ang Maynila sa labas ng bintana. Ang pinakamalaking eksena, ang huling pagbaba ng kurtina, ay malapit nang magsimula at handa na ako para sa aking papel. Sabado ng gabi, ang bahay ng aking nanay ay maliwanag at puno ng liwanag. Ang kalagayan sa loob ay ganap na kabaliktaran ng karaniwang katahimikan. Inihanda ng aking nanay ang isang maringal na hapunan, mga sopistikadong putahe, mahahalagang pagkain. Nakaupo ako sa tabi ng aking nanay na nakasuot ng simpleng damit. Ang aking mukha ay nagpapanatili ng pangangailangan ng lungkot, ngunit sa loob ko puno ng tensyon. Ito ang gabing hatol, eksakto sa 7:00 ng gabi, dumating ang pamilya ni Marco. Bumaba sila mula sa isang mamahaling sasakyan na tiyak na pinarent para magpakita ng ganda. Nakasuot ang tatay ni Marco ng makintab na ternong damit at nagningning na sapatos. Ang nanay ni Marco naman ay nakasuot ng pulang evening gown at nakasuot ng nagliliwanag na alahas, medyo mapanghimagas. Parehong nagpapakitang mga mataas na uri, ngunit hindi nila natago ang kasakiman sa kanilang mga mata habang tinitingnan ang palatial na tahanan ng aking nanay. Kumusta na, Clara? Matagal tayong hindi nagkita, mukhang lalo ka pa ring bata at maganda. Ang nanay ni Marco ay maingay na hinawakan ang kamay ng aking nanay. Kumusta?
Ngumiti ang aking nanay ng may formalidad, dahan-dahang kinalag ang kanyang kamay. Halika na po at pumasok. Nagsimula ang hapunan sa isang awkward na kalagayan. Ang tatay at nanay ni Marco ay patuloy na nagsasalita ng walang kabuluhang bagay, nagpupuri sa pagkain ng chef ng aming tahanan, humahanga sa kayamanan ng aking nanay. Sinubukan nilang ilagay ang pag-uusap sa direksyon ng pagiging malapit at nagkakaisa ang dalawang pamilya. Ang mga bata, pinaghihirapan namin sila at nagdadamdam kami dahil sa nangyari. Nagsimula ang tatay ni Marco matapos ang ilang baso ng alak. Ang aming Marco ay kaisa-isang anak. Si Isabel naman ay mahal na anugang. Kapwa sila nagdurusa, kami rin bilang mga magulang ay nagdudusta. Maswerte na narito ang kapatid naming si Clara, isang matatag na sandigan. Tama iyon. Nagpatuloy ang nanay ni Marco. Ang aming Isabel naging pabaya siya sa negosyo. Ngunit, ang nawala, ang mahalaga ay nandoon pa rin ang pamilya. Mahirap tayo, hindi tayo makakaabot ng malaki para sa mga bata, kundi ang suporta lang sa kalooban. Lahat ay nakasalalay sa inyo. Galing sa kanila isang grupo na nagpapakita ng kadakilaan at nagrereklamo ng pagiging mahirap, ngunit ang kanilang huling hangarin ay isa ang 10 milyong piso ng aking nanay. Tahimik na nakikinig ang aking nanay, paminsan-minsan ay tumutugon, mahinahon niyang inilagay ang isang piraso ng abalone sa mangkok ng nanay ni Marco. Tama ang sinabi ng kasama. Ang kasalanan ng anak ay responsibilidad din ng magulang, kaya ako rin ay may bahagi sa nangyari. Huminto siya. Tinigan ng buo ang 3 tao sa pamilya ni Marco. Ang kalagayan sa hapagkainan ay biglang naging mabigat. Pagkatapos ay mabagal ngunit malinaw na nagsalita ang aking nanay, bawat salita ay klaro. Ngunit nagtaka ako sa isang bagay, gusto kong matapat na itanong sa inyo at kay Marco, kung ngayon ang aking anak ay wala talagang kahit isang sentimo, puno ng utang, at wala na ring kakayahang tumulong sa kanya mula sa akin, kung talagang wala na siyang pera, ano ang gagawin ninyo? Ang tanong ng aking nanay ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa gitna ng hapagkainan. Ang ngiti sa labi ng tatay at nanay ni Marco ay natigilan. Si Marco, na parang kukuha ng pagkain, ay natigilan ng kalagitnaan ng galaw. Nagkatinginan silang tatlo. Ang ekspresyon ay lantarang nagpapakita ng kalituhan. Clara, ano ang ibig mong sabihin? Nautal ang nanay ni Marco. Siyempre naman, ay mamahalin pa rin namin si Isabel. Anak-in-law namin siya. Mamahalin. Nagkibit balikat ng aking nanay, isang malamig na ngiti. Mamahalin sa pamamagitan ng pag-iisip ng mabilis na diborsyo para hindi mabigatan ng kahihiyan. Mamahalin sa pamamagitan ng paghahanap ng paraan para makuha ang kanyang kondo, o mamahalin sa pamamagitan ng pagkuha ng pera mula sa matandang babae na wala ng gamit na ito. Habang sinasabi ng aking nanay ang bawat salita, lalong nagiging maputi ang mukha ng tatlo. Tinitingnan nila ang aking nanay na parang nakakita ng multo. Ang kalagayan sa sala ay naging napakamakapal, maririnig mo pa ang tulo ng laway sa lalamunan ni Marco. Ang tatay ni Marco ang unang nakabawi ng kalmado kahit nanginginig ang kanyang tinig. Clara, ano ang ibig mong sabihin? Hindi namin alam kung sino ang nagsasabi ng ganitong mga bagay, tiyak na may pagkakamali dito. Pagkakamali? Nananatili ang katahimikan ng aking nanay, ngunit ang kanyang mga mata ay tulis katulad ng kutsilyo. Hayaan akong maging mas malinaw. Kinabukasan, pagkatapos ng araw na isinumbong sa amin ni Isabel ang kanyang bangkarote, nagmadali ang inyong anak na umuwi sa isang lumang apartment sa Cubao para sa isang pulong ng pamilya. Ang paksa ng pulong na iyon ay paano mabilis na mag-divorce, paano makuha ang 30 milyong kondo ng aking anak, at paano kumita pa ng dagdag na pera mula sa matandang babae na ito. Tama ba ang aking sinabi? Ang mukha ng tatay ni Marco ay naging puti na, katulad ng papel. Ang nanay ni Marco ay naghangos ng bukas ang bibig nang walang nalulusaw. Yumuko si Marco ng malalim ang ulo, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang patunay ay napakalinaw na. Alam ng aking nanay ang lugar at nilalaman ng kanilang lihim na pulong. Eksakto sa pinakamataas na tensyon,
ang aking telepono na inilagay ko sa mesa ay biglang nag-vibrate. Ito ang paunang napagkasunduang signal. Tumingin ako sa aking nanay, bahagya siyang tumango. Kinuha ko ang telepono nang may pagkigulat. Pinagoda ang malaking takot sa aking mukha. "Hello?" Nagsalita ako ng malabong tinig. Sa kabilang dulo, isang lalaking boses ang marahas at matinis na nagsalita sapat na malakas para marinig ng lahat sa mesa. "Isabel Santos, tumatawag kami tungkol sa 10 milyong utang mo. Ngayon ang deadline. Kung walang pera bukas, magpadala kami ng tao para isilang iyong bahay. Huwag kang magtatago." Nagkunwari akong natakot, nahulog ang telepono mula sa aking mga kamay, bumagsak sa mesa. Tiningnan ko ang aking mga kamay, nagsimulang umiyak nang naniginig ang aking balikat. Sila, kinukuha nila ang pera. Sinasabi nilang bukas kukuha nila ng bahay. Anong gagawin natin? Ang aking dula-dulaan ay ang huling patak na nagpuno sa baso. Para sa pamilya ni Marco, ang sinabi ng aking nanay ay isang banta. Ngunit ang tawag ng nagpapautang ay isang totoong panganib na naroroon. Naniniwala sila na totoong umiiral ang mga nagpapautang at maaaring makarating pa sa kanilang tahanan. Ang takot ay nanalo sa kasakiman. Diyos ko, ang nanay ni Marco ang unang nagkakilos. Biglang tumayo siya, ang kanyang upuan ay nandulas at umingay. Naalala ko, iniwan ko ang gas na nakasindi sa bahay. Kailangan naming umuwi agad. Baka masunog pa ang bahay namin. Mayroon na kaming dahilan para tumakas. Tama, mahalaga ito. Ang tatay ni Marco ay nagmadaling tumayo rin, hinatak ang asawa. Paumanhin, hindi maaaring matagalan ang mga bagay sa bahay. Ang usapan ng mga bata ay ipagpatuloy natin sa ibang araw. Hindi man sila tumingin sa aking nanay, nagmamadali silang hanapin ang daan palabas. Si Marco rin ay nagulumihang tumayo. Bago pa man siya makabawi, mahirap na nakikinig sa aking nanay sa akin, walang salita, walang ngisi ng ginhawa. Sa kanyang gulat, ang tunay niyang mukha ay ganap na lumabas. Nais lang niyang tumakas mula sa problema na sa kanyang akala ay ginawa ko. Tatlo silang halos tumakbo palabas ng pintuan, nagtatumbling sa isa't isa. Ilang segundo lang, narinig namin ang ingay ng kanilang sasakyan na uminog at bumilis paalis parang hinahabol ng multo. Ang marangyang sala ay biglang naging tahimik. Ang dula-dulaan ay nailagay ng perpekto. Tinigil ko ang pag-iyak at pinunasan ang mga peking luha. Mahinahon na nagbuhos ang aking nanay ng tea para sa akin. "Nakita mo ba?" Nagsalita siya ng kalmado. "Kapag nakaharap sa panganib, ang tunay na pagkatao ng tao ay pinakamaliwanag. Hindi sila nagmamalasakit sa iyo, nagmamalasakit lang sila sa kanilang sarili." Tumingin ako sa aking nanay, ang aking puso ay umaapaw ng hindi madaling maipaliwanag na emosyon. Sabay na nasaktan ako sa malupit na katotohanan at humanga sa karunungan at lakas ng aking nanay. Hindi lang niya protektahan ang aking ari-arian, tinulungan niya ako na makita ang tunay na mukha ng mga taong mahal ko at pinagkatiwalaan ko. Pagkatapos magsara ang pintuan ng tahanan at naibalik ang katahimikan sa silid, naramdaman ko ang buong katawan ko na nanghihina, parang katatapos lang ng isang labang walang baril, at ngayon nawala na ang lahat ng lakas. Umupo ako sa malambot na sofa, tumingin sa aking nanay na tahimik na inaayos ang hapagkainan. "Nagulat ba kayo kahit kaunti?" tanong ko. Ang aking tinig ay mapalala pa. Inilagay ng aking nanay ang tasa ng tsaa sa mesa at tumingin sa akin. Ang liwanag ng chandelier ay nagpapalitwanag sa bahagyang pilak na buhok niya. "Nagulat?" "Hindi, Isabel. Hindi ako nagulat. Nalulungkot lang ako para sa iyo na kailangan mong dumaan sa ganitong bagay. Ngunit mas mabuting masaktan ng isang beses kaysa mamuhay ng habambuhay sa apoy ng kasinungalingan." Umupo siya sa tabi ko, hawak ang aking mga kamay na medyo malamig pa rin. "Gusto mo bang malaman kung bakit ko alam nang bago pa man ang tunay na mukha nila?" Tumango ako. Palagi ko ring alam na ang aking nanay ay isang matapang at matalim na babae, ngunit ang kanyang katiyakan at kakayahang makita ang puso ng tao sa bagay na ito ay talagang kahanga-hanga sa akin. Tumingin ang aking nanay sa labas ng bintana, ang kanyang mata ay malayo,
parang tinitingnan ang isang alaala sa napakalayong lugar. Dahil nagsimula siyang magsalita, ang kanyang tinig ay mababa at pantay. 30 taon na ang nakakaraan, isa rin akong katulad mo. Nanahimik ako at nakikinig. Ito ang unang beses na nagkwento ang aking nanay sa akin tungkol sa kanyang nakaraan, tungkol sa mga sulok na hindi pa niya kailanman binabanggit. Sa panahong iyon ay katulad ka rin ng edad ko ngayon. May umaangat na karera ako, may minamahal na pinaniniwalaan ko ng panghabang buhay. Ang lalaking iyon katulad ni Marco, maganda ang hitsura sa labas, maayos, nagsasabi ng matamis na mga salita. Pinaniwalaan ko siya ng walang kondisyon, ibinigay sa kanya ang aking puso at ang ari-ariang maingat kong itinayo. Bumaba ang tinig ng aking nanay, isang malalim na kalungkutan na iniangat mula sa nakaraan. At pagkatapos, tulad mo, nawala ang lahat sa akin, nakipagtulungan siya sa ibang tao, niloko ako na pumirma sa mga dokumentong hindi ko naintindihan. Isang umaga nang magising ako, wala na ang lahat. Kumpanya, tahanan, pera lahat ay napunta sa ibang pangalan. Ang lalaking minahal ko ay basta na lang nawala. Nang walang bakas nag-iwan lang ng malaking utang at isang sanggol pa sa aking tiyan. Natulala ako. Ang sanggol na iyon ako iyon. Noon ay nagbalisa rin ako. Nais ko ring mamatay na lang. Nagpatuloy ang aking nanay. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng luha. Ngunit naisip ko ang iyong sarili mo. Alam kong hindi ako maaaring bumali. Kailangan kong mabuhay, hindi lang para sa akin, kundi para sa iyo. Hindi ko pinili ang maingay na paghihiganti. Pinili ko ang tumayo muli sa mismong lugar na natumba ako. Ano po ang ginawa ninyo? Tanong ko, nangangapos ang aking tinig. Nag-aral ako ng batas. Mag-isa kong pinag-aralan ang lahat ng mga papel muli, nahanap ang mga butas sa kontrata na ginamit niya para sa pakana. Isa-isang hinanap ang bawat tao, tinipon ang bawat piraso ng patunay. Ang legal na laban na iyon ay tumagal, ng halos 2 taon walang naniniwala na mananalo ako. Ngunit sa huli ay ang katarungan ay sa akin. Nakuha ko ang lahat ng nararapat sa akin, hindi sa pamamagitan ng luha, kundi sa pamamagitan ng isip at batas. Lumingon ang aking nanay sa akin, ang kanyang mga mata ay naging matibay. Isabel, ikinukwento ko ito sa iyo hindi para malunod ka sa aking nakaraan. Nais ko sanang maintindihan mo na kaya tayong maging mahina sa puso, ngunit hindi tayo dapat mabuwal sa harap ng kasinungalingan. Maaaring mawala ang pera, ngunit ang dangal at pagpapahalaga sa sarili ay hindi maaaring hayaang matapak-tapakan ng sinuman. Ang pamilya ni Marco ay gumawa ng malaking pagkakamali, binaliwala nila ikaw at binaliwala rin nila ako. Niyakap ko ang aking nanay, ang aking luha ay bumagsak. Ngunit ngayon ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkaantig at pasasalamat. Naiintindihan ko na ang pinagmulan ng lakas ng aking nanay. Ginawa niyang karunungan at baluti ang sakit ng kanyang nakaraan para protektahan ako. Ang kwento niya ay nagpaningas sa akin ng isang apoy. Hindi lang ako hihiling ng katarungan, gagawin ko din na ang mga nanlinlang sa akin ay magbayad ng mataas na presyo. Sa mga sumunod na araw matapos ang makasaysayang hapunan, hindi na ako bumalik sa penthouse, nanatili ako sa tahanan ng aking nanay. Ang bahay na dating puno ng matamis na alaala ay ngayon ay nagbibigay sa akin ng pandidiri. Tumawag si Marco ng ilang beses sa simula ay matamis na mga salita. Pagkatapos, nang hindi ko na siya sinagot, lumipat siya sa mga galit at nagrereklamo na mensahe. Pinalagpas ko ito natapos na ang dula-dulaan. Wala na akong dahilan para magpatuloy sa pag-arte para sa kanya. Ang kailangan ko ngayon tulad ng sinabi ng aking nanay ay gawing lakas ang sakit. Inihanda ng aking nanay ang lahat nang maaga isang paghahanda na hindi ko alam. Ipinakilala niya sa akin si Kuya Roldan, isang retired na private investigator na may malinaw at mapanuring mga mata at lubos na profesional. Ito ang aking nakalap tungkol kay Marco sa loob ng halos 2 linggo, sabi ni Kuya Roldan, habang inilalagay sa mesa ang isang makapal na bundle ng mga dokumento. Ito ang mga natuklasan ko. Ang bundle ay naglalaman ng detalyadong schedule ng galaw ni Marco, mga larawang kinuha niya, at si Jasmine sa iba't ibang lugar mula sa mamahaling kapehan
hanggang sa diskreto na hotel, ngunit ang pinakamahalaga ay nasa isang maliit na USB. Ito ay isang audio recording mula sa isang device na nakalagay sa sasakyan ni Marco. Maayos ang kalidad. Isinaksak ko ang USB sa laptop. Ang pamilyar na boses ni Marco at Jasmine ay malinaw na lumabas, ngunit ang nilalaman ng kanilang pag-uusap ay nagpigil sa aking kamao. Sigurado ka bang ibibigay niya ang pera? Puno ng pag-aalala ang tinig ni Jasmine. Sigurado. Sumagot si Marco ng puno ng tiwala. Ang nanay niya ay palaging nagmamahal sa kanya, kailangan lang ni Isabel na umiyak ng ilang beses at ibubo ang pera ng nanay niya agad. Kaya mong simulan ang iyong proyekto. Sa 10 milyong iyon kasama ang kita ng penthouse, magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan. Pero nag-aalala pa rin ako, hindi tanga si Isabel. Ngumisi si Marco nang mapang-asar isang ngiti na naiisip ko. Matalino siya sa negosyo ngunit naib sa puso. 5 taon kong ginawa ang papel ng perpektong asawa, buong-buo siyang nagtitiwala sa akin. Mahal niya ako ng sukdulan, hindi ka na kailangang mag-alala. Lahat ay nasa aking plano. Bawat salita, bawat letra ay parang martilyo na bumabagsak sa aking dibdib. Mahal niya ako ng sukdulan. Kaya pala ang pagmamahal ko sa kanyang mga mata ay isang kasangkapan lamang para masamantala. Ngunit ang patunay ay hindi natatapos doon. Nagpakilala rin ang aking nanay sa akin ng isang certified public accountant na eksperto sa forensic accounting. Pagkatapos ako ay nagbigay ng autorisasyon, iniusisa niya ang lahat ng transaksyon sa aming pinagsamang account sa loob ng nakaraang 1 taon at ang resulta ay nagpapahinto ng tibok ng aking puso. Ang inyong asawa ay napakamaingat, paliwanag ng eksperto, tinuturo ang mga numero sa screen. Hindi siya kumukuha ng malaking halaga, nang sabay-sabay binubukod-bukod niya ito sa maliliit na bahagi, inililipat sa iba't ibang account sa matagal na panahon. Ngunit kapag sinundan ang lahat ng account na ito, lahat ay patungo sa iisang kumpanya, ang JR Financial Consulting Services, at ang may-ari ng kumpanyang ito ay si Jasmine Reyes. Kabuuang halaga na lihim na inilipat ni Marco, halos 3 milyong piso. Sinimulan niya ang plano ng pagnanakaw mula sa aking pera, nang matagal bago niya marinig ang balita ng aking bangkarote, hindi lang matapos na isinabaligtad ng sitwasyon. Lahat ng patunay ay nasa mesa na audio recording ng panloloko at pakana, mga larawan ng intimate na pagkikita, bank statements na nagpapatunay ng pag-aagaw ng pera. Ang lahat ay sobrang malinaw na. Ang aming kasal ay hindi nasira, hindi ito kailanman talagang umiiral. Ito ay isang palabas na maingat na ginawa at ako ang tanging biktima na walang alam sa lahat. Matapos ang ilang araw na katahimikan, marahil ay para mag-isip ng susunod na hakbang, pagkatapos ng pagpalyang gabi sa tahanan ng aking nanay, sinimulan na ng pamilya ni Marco ang kanilang kontra-atake. At ang kanilang katamaan ay nakatuon sa pinakamaramdam ko, ang aking karangalan. Isang umaga, natanggap ako ng tawag mula sa aking abogado. Isabel, opisyal na ang pagsampa ng diborsyo ni Marco sa korte. Hindi ito nagulat sa akin, ito ay inasahan. Ngunit ang hindi ko inasahan ay kung paano nila ito ginawa. Ilang oras pagkatapos, nagpadala sa akin si Tina ng link ng isang artikulo. Isabel, tignan mo ito, kumikilos na sila. Binuksan ko ang link. Isang artikulo ito sa isang kilalang online na pahayagan na may nakakakilig na pamagat. Negosyante Isabel Santos, nagtago ng yaman, nandaraya sa asawa bago ang diborsyo. Ang artikulo ay isinulat ng isang reporter na may pangalang Marco Jr. na nalaman ko kalaunan ay pinsan ng aking asawa na trabahante sa media. Ang nilalaman ng artikulo ay isang walang kahiyang pagbaluktot ng katotohanan. Hindi ito binanggit ang aking bangkarote, sa halip, inilantad nito ang katotohanan na kakatapos lang nilang ibenta ang aking kumpanya sa 350 milyong piso. Ito ay lihim na impormasyon na dapat ay alam lamang ng ilang napakamalapit na tao. Sa halip na isang magandang balita, ginawa ito ng artikulo na isang pakana. Sinabi nito na sinadya kong itago ang transaksyon mula sa aking asawa. Kaagad pagkatapos matanggap ng pera, gumawa ako ng dula-dulaan ng bangkarote, pinaalis ang asawa
at unilateral na humiling ng diborsyo para makuha ang buong pera nang hindi ibibigay kahit isang sentimo sa asawa ayon sa batas ng pinagsamang ari-arian sa kasal. Naglalaman pa ang artikulo ng mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan tiyak na mula sa pamilya ni Marco na nagkukwento tungkol sa gaano kalungkot at nadurog si Marco nang linlangin ng asawa niya na pinag-alay niya ang lahat. Ang artikulo ay kumalat ng mabilis. Ang publiko na hindi alam ang tunay na nangyari ay nagsimulang tumuturo sa akin. Sa mga forum at social media, tinawag na nila akong sakim na babae, mandaraya, halimaw na ahas. Sinabi nila na maraming pera ako, ngunit kapit sa barya, walang awa sa asawang 5 taon na kasama niya sa lahat ng bagay. Ang reputasyon na 10 taon ko ring itinayo ay nasa panganib na mawasak sa loob lang ng isang umaga. Nakaupo ako sa silid, binabasa ang bawat komento, bawat pagpuna isang napakalaking galit ang kumukulo sa loob ko. Hindi lang sila mga manloloko, sila ay mga duwarde rin, handang gumamit ng pinakamaruming paraan para lapastanganin ang iba. Pumasok ang aking nanay at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Huminahon ka, anak, ito ang gusto nila. Gusto nilang magalit ka, mawalan ng kontrol at gumawa ng pagkakamali. Gusto nilang lumikha ng presyon ng opinyon ng publiko para makapinsala sa iyo sa korte. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay matibay. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay, ang katotohanan ay nananatiling katotohanan. Habang lalo nilang binaluktot ito, mas malaki ang presyo nila kapag nalantad na ang katotohanan. Totoo, sila ay may opinyon ng publiko, ngunit mayroon akong patunay. Ang labang ito ay hindi ko matatalo. Ang oras ng pananahimik mula sa labas ay nagdulot sa akin ng isang malaking tanong na paulit-ulit na nasa isip ko, isang tanong na hindi ko mapigilan. Sino ang nagbigay ng lihim na impormasyon tungkol sa pagbebenta ng kumpanya kay Marco? Hindi ito basta-bastang impormasyon na madaling malaman. Ang kontrata ng pagbebenta ay pinakamataas na antas ng pagtatago. Ako, ang aking nanay, ang aming mga abogado, at ang ilang pinakamatalik na empleyado ng aking kumpanya lamang ang nakakaalam ng detalye. Si Marco at ang kanyang pamilya, sa pamamagitan ng kanyang pinsan na reporter, ay nakaalam ng eksakto at tiyak na bilang na 350 milyong piso. Ibig sabihin, may isang traidor sa aking pinakamalapit na bilog ng tiwala. Pag-isipan mo sino sa kumpanya ang pinagkakatiwalaan mo, ang taong alam ang lahat ng pinansyal na galaw. Nakaupo ang aking nanay sa harapan ko, dahan-dahang kinukuha ang kanyang tasa ng tsaa, ang mga mata niya ay mapag-isip. Isang pangalan ang biglang lumabas sa aking isip, ngunit agad ko itong itinakwil. Imposible hindi siya. Si Vivian ba? Sabi ko, ang aking tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Si Tricia Buenaventura, ang Chief Financial Officer ng aking kumpanya. 10 taon na siyang kasama ko, simula pa sa pinakasimula ng aking negosyo. Para sa akin siya ay kapatid. Pinagkatiwalaan ko siya, nang ganap ibinigay ko sa kanya ang pinakamahalaga kong mga lihim sa negosyo. Hindi ko kailanman pinag-alinlangan ang katapatan niya. Nanahimik lang ang aking nanay. Mahirap hulaan ang puso ng tao, anak. Kung mas pinagkakatiwalaan mo ang isang tao, kung mas malalim ang saksak na gagawin niya sa iyong likod kapag siya ay nagkanulo. Nagtatanong kang mayroon kang relasyon sa trabaho kay Tricia, ngunit kaunti kang alam tungkol sa kanyang personal na buhay. Paano mo kilala ang lahat ng kanyang mga kaibigan at relasyon? Ang tanong ng aking nanay ay nagpahinto sa akin. Totoo, malapit kami ni Tricia sa trabaho, ngunit sa personal na buhay ay halos wala akong alam. Siya ay medyo nakakulong at bihirang magbahagi ng sariling bagay. Alam ko lang na mayroon siyang ilang malapit na kaibigan, ngunit hindi ko pa sila nakilala. Hayaan nating si Kuya Roldan ay mag-imbestiga tungkol kay Tricia, sabi ng aking nanay nang may katiyakan. Kailangan nating malaman ang lahat bago tayo pumunta sa korte. 2 araw lang at nagbalik na si Kuya Roldan na may impormasyong nagpalipas sa akin ng kaba. Inilagay niya sa mesa ang isang lumang litrato, 4 na batang babae na ngumingiti ng maliwanag sa isang campus. Agad kong nakilala si Tricia at ang babaeng nakatabi sa kanya.
ngumingiti na magkasamang nakayakap ay si Jasmine Reyes mismo. Magkasama sila sa kolehiyo, magkasamang klase, magkasamang dorm, at hanggang ngayon ay napakatapat na magkaibigan. Ang larawan sa harapan ko ay isang hindi matutumbasang patunay, nagkokonekta ang lahat ng mga kaganapan. Parang may mabigat na bato na inihimlay sa aking dibdib. Si Tricia at si Jasmine ay magkakasama mula pa noon. Ibig sabihin si Tricia, ang taong pinagkatiwalaan ko, ay alam na ang relasyon ko at ni Marco simula pa sa umpisa. Ibig sabihin, ibinibigay ni Tricia ang lahat ng aking pinansyal na impormasyon sa Jasmine at kay Marco. Ibig sabihin ang buong kasal ko mula simula hanggang katapusan ay bahagi ng isang palabas na ginawa ng sariling asawa at ng pinakamatalik na kasosyo. Ang sakit ng pagtataksil na ito ay mas malaki kaysa nang nalaman ko ang tunay na mukha ni Marco. Si Marco ay isang estranghero ngunit si Tricia, isa siya sa aking pangalawang pamilya. Inialay ko sa kanya ang aking buong puso, ibinabahagi ko sa kanya ang tagumpay at hamon. Ngunit pinili niyang tusukan sa likod. Bakit? Bulong ko tanong na walang tinutugunan. Bakit niya ginawa ito? Para sa pera at marahil para sa inggit rin. Ang tinig ng aking nanay ay malamig. Baka hindi niya matanggap na mas matagumpay ka kaysa sa kanya. Ang mapanganib na ahas na pinalaki mo sa loob ng 10 taon, oras na para bunutin ang kanyang ngipin. Nalantad na ang katotohanan, masakit ngunit malinaw. Ngayon, alam ko na kung kanino ang aking kaharap. Hindi lang isang sakim na pamilya, kundi isang masalimuot na pakana na maingat na pinlano ng mismong asawa at pinakamatalik na kasosyo. Ang araw ng unang pagdinig ng diborsyo sa korte ay puno ng mga reporter sa labas ng gusali. Ang aking kaso ay naging mainit na paksa matapos ang artikulo ng pinsan ni Marco. Bumaba ako sa sasakyan, napalibutan ng mga abogado at seguridad na inayos ng aking nanay at dozen ng mga kamera ang agad na nagtuturo sa akin. Napanatili ko ang aking kalmado, itinuwid ang aking ulo at pumasok. Sa kabilang panig, dumating din si Marco at ang kanyang pamilya. Kabaliktaran sa akin, nagpapakita silang mga kawawa-awang biktima, lalong payat si Marco nang labing ang mga mata, mapanglaw ang mukha. Ang nanay ni Marco ay patuloy na nagpupunas ng luha gamit ang panyo, at ang tatay ni Marco ay nakayakap sa balikat ng anak, nagpapakita ng paghibik. Ganap ang kanilang pagganap sa harap ng media. Nagsimula ang pagdinig. Ang kalagayan sa loob ng courtroom ay formal at puno ng tensyon. Una, nagsalita ang mga abogado ni Marco, inulit nila ang mga sinabi sa artikulo, inakusa akong nandaraya sa kasal at nagtago ng ari-arian. Nagdala sila ng patunay ng aking pagbabago ng saloobin na nagiging malamig sa asawa kaagad pagkatapos ibenta ang kumpanya. Nagdala rin sila ng ilang kapitbahay na tiyak ko ay binili ng kanilang tiwala upang magpatotoo na madalas nilang nakikita akong maingay at malupit sa pagtrato kay Marco. Lahat ay naglalayong ilarawan ako bilang isang masamang asawa na sakim at walang awa. Tahimik akong nakaupo at nakinig. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa ilalim ng mesa. Bahagyan itong pinisil ng aking nanay, ang aking kamay, nagbibigay ng katahimikan. Nang dumating na ang aming oras na magsalita, mahinahon na tumayo ang aming pangunahing abogado, isang kagalang-galang na kalalakihang panggitnang edad na nagngangalang Attorney Eduardo Reyes. Kagalang-galangang hukuman. Sinimulan niya, ang kanyang tinig ay malinaw at matibay. Ang lahat ng sinabi ng panig ng naghabla ay puro likha at paninirang puri na layunin ang siraan ang karangalan ng aking kliyente, si Isabel Santos. At susunod na ipapakita namin sa hukuman kung sino talaga ang mandaraya at kung sino talaga ang biktima sa kasalang ito. Sinimulan ni Attorney Reyes na ipakita ang patunay. Una, ang detalyadong bank statement na malinaw na nagtatala ng bawat transaksyon mula sa aming pinagsamang account patungo sa dummy company ni Jasmine, kabuuang halos 3 milyong piso. Namutla ang mukha ni Marco. Hindi niya inakala na masusubaybayan namin ang maingat na mga transaksyong iyon. Pagkatapos, humingi si Attorney Reyes ng pahintulot
na i-play ang isang audio recording. Ang buong courtroom ay naging tahimik. Ang tinig ni Marco at ni Jasmine ay malinaw na tumunog, nagkukwento ng plano para linlangin ang aking nanay ng pera, para makuha ang penthouse, at ang mga mapang-asar na salitang binanggit ni Marco tungkol sa akin. Ang nanay ni Marco na nakaupo sa ibabang hilera ay halos nabagsakan ng panga. Ang tatay ni Marco ay naging maputing katulad ng tela. Ang recording na ito ay na-verify na at naibigay sa hukuman ayon sa tamang proseso. Ito ay pinahintulutan ng hukuman na i-play sa pagdinig na ito, ngunit ang pinakahuling suntok ay darating pa. Nagpakita si Attorney Reyes ng isa pang bundle ng dokumentasyon. Kagalang-galangang hukuman, narito ang patunay na bago pa man ikasal ang aking kliyente kay Marco, naroroon na ang relasyon ni Marco at ni Jasmine, at ang relasyong iyon ay hindi tumigil sa buong 5 taon ng kasal. Hindi lang iyan, mayroon ding patunay na si Tricia Buenaventura, dating CFO ng kumpanya ng aming kliyente at malapit na kaibigan ni Jasmine, ay nagbigay ng lihim na impormasyon ng kumpanya kay Marco at kay Jasmine. Ang sitwasyon ay ganap na nabago. Nagsimulang umingay ang courtroom. Ang mga reporter sa likod ay mabilis na nag-type sa kanilang mga laptop. Ang kumpiyansang ekspresyon ng panig ni Marco ay ganap na nawala, pinalitan ng kalituhan. Sinubukan ng kanilang mga abogado na sumalungat, sinabi na ang recording ay pinagputol-putulin, na ang mga transaksyon sa bangko ay normal na transaksyon sa negosyo. Ngunit sa harap ng matibay at lohikal na patunay ng aming panig, lahat ng kanilang salita ay naging mahina at walang kabuluhan. Natapos ang unang pagdinig ng umaga. Nang lumabas kami, ang saloobin ng mga reporter ay ganap na nagbago ng 180 degrees. Pinalibutan nila ang panig ni Marco at nagtatanong tungkol sa audio recording, sa relasyon kay Jasmine, sa 3 milyong piso. Mahirap na makatakas ang pamilya ni Marco mula sa mga tao para makapasok sa sasakyan. Alam ko na nanalo kami sa unang labanan, ngunit hindi pa tapos ang pakikipaglaban. Pagkatapos ng umang pagdinig, nagsimulang lumipat ang opinyon ng publiko. Isa-isang iniulat ng mga pahayagan ang tungkol sa patunay na inihayag sa korte. Ang mga puna na nakatutok sa akin ay unti-unting nawala, pinalitan ng pagdududa at pagpuno ng galit sa direksyon ni Marco. Gayunpaman, kami ng aking nanay ay parehong alam na hindi maaaring maging pabaya, tiyak na hindi tatahimik ang panig ng kalaban. Ang hapon na iyon, habang nag-uusap kami ng aming mga abogado para sa susunod na pagdinig, natanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ako si Jasmine. May importanteng gusto akong sabihin. Makipagkita sa akin sa coffee shop sa Rizal Park, mag-isa ka. Jasmine, bakit niya gustong makipagkita sa akin ngayon? Ipinakita ko ang mensahe sa aking nanay. Ano sa palagay mo? Tanong ng aking nanay. Hindi ko alam, sagot ko. Ang aking puso ay puno ng pag-aalinlangan. Posible isang bitag, ngunit posible rin na natakot siya at naghahanap ng daan para sa kanyang sarili. Ganoon din ang aking iniisip, sabi ng aking nanay. Pagkatapos ng nangyari sa korte ngayong umaga, sapat ang katalinuhan ng babaeng ito para malaman na kung palubog ang bangkang ito, itutulak siya ni Marco palabas para tanggapin ang lahat ng kasalanan. Pumunta ka, ngunit maging maingat. Papadalhan kita ng mga tauhan ni Kuya Roldan para bantayan mula sa malayo. Pumayag ako. Ang Rizal Park ay isang pampublikong lugar na puno ng tao, medyo ligtas. Nais kong makita kung ano ang balak ng mapang-arong ito. Dumating ako sa lugar ng usapan. Si Jasmine ay naghihintay na sa isang sulok. Kakaiba ang hitsura niya kaysa sa maringal at matiwala na imahe na palagi ko siyang nakikita. Ngayon, nakasuot siya ng simpleng damit, walang make-up, ang mukha niya ay payat at ang mga mata niya ay nagpapakita ng takot at pag-aalala. Nang makita niya akong dumating, biglang tumayo. Salamat sa pagdating mo. Nagsalita si Jasmine, ang kanyang tinig ay may kasamang kaunting panginginig. Ano ang gusto mo? Dumiretso agad ako sa punto, walang anumang pakikisalamuha. Inimbitahan ni Jasmine na umupo kami. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid na parang sinisiguradong walang nakikinig. Isabel,
Alam ko na hindi ka maniniwala sa kahit anong sasabihin ko ngayon, ngunit talagang niloko rin ako ni Marco. Isa rin ako sa kanyang mga biktima. Nagkibit balikat ako ng mapanghamak. Biktima? Magkasamang nagplano kayong linlangin ang aking pera, magnakaw ng halos 3 milyong piso at sabihin mong biktima ka? Totoo iyon. Nagsalita si Jasmine ng may higit na katiyakan. Sa simula, sinabi sa akin ni Marco na masama ang iyong pagtrato sa kanya, na walang pagmamahal ang inyong kasal at nais niyang magdiborsyo para mapunta sa akin. Sinabi niya na ang pera ay ang kanyang nararapat na matatanggap. Naniwala ako sa kanya. Ngunit matapos ang pagdinig ngayong umaga, nalaman ko na nagkamali ako. Siya ay isang demonyo. Kung palubog na ito, itutulak niya ako palabas para sagutin ang lahat ng sisi. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang USB at inilagay sa mesa, inilapit sa akin. Sa loob nito, bulong niya, lahat ng recordings ng aming pag-uusap sa loob ng 2 taon. Hindi lang ang plano para linlangin ka, mayroon pang iba. Hindi ka lang ang kanyang niloko. Tumingin ako sa USB at pagkatapos sa kay Jasmine. Ano ang gusto mo kapalit? Gusto ko na bawiin mo ang lahat ng kasong nakatutok sa akin. Nagsalita si Jasmine. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Ibibigay ko sa iyo ang pagpapasyang patunay na ito at tutulungan kitang ganap na manalo sa kaso. Posible pang malagay si Marco sa bilangguan. Kapalit nito, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Nangangako akong aalis sa lungsod na ito at hindi na magpapakita sa harap mo. Ang alok ni Jasmine ay naglagay sa akin ng isang mahirap na kalagayan. Ang patunay na ito ay maaaring maging susi para mabilis na tapusin ang lahat. Ngunit ang pagtanggap dito ay nangangahulugang pahintulutan si Jasmine, isang kasabwat na makalaya, katarungan o isang madaling tagumpay. Kailangan akong gumawa ng pagpili. Kinuha ko ang USB, malamig ito sa aking palad at umalis sa coffee shop nang hindi nagsalita pa kay Jasmine. Sa buong biyahe pa uwi, ang alok niya ay paulit-ulit sa aking isipan. Sa isang banda, sabik akong malaman ang katotohanan at hawakan ang pinakamatinding sandata para sa huling labanan. Sa kabilang banda, ang kaisipan ng pakikipagkasundo sa isang katulad ni Jasmine ay nagbibigay sa akin ng pagduduwal. Pagdating sa tahanan, naghihintay na ang aking nanay sa sala. Tumingin siya sa USB sa aking kamay at pagkatapos ay tumingin ng diretso sa aking mga mata. Nagpasya ka na ba? Hindi pa, nanay. Umamin ako. Nais kong malaman kung ano ang nasa loob nito, ngunit ayaw ko ring hayaang madali ang pagtakas ng isang kasabwat. Pakinggan mo muna. Nagsalita ang aking nanay ng may katahimikan. Alamin ang kaaway mo at alamin ang iyong sarili, sa sandaang labanan ay sandaang tagumpay. Kailangan nating malaman ang buong katotohanan bago magpasya. Sinunod ko ang aking nanay. Pumunta kami sa opisina. Isinaksak ko ang USB sa laptop. Maraming audio files ang lumabas na kaayos ayon sa petsa. Huminga ako ng malalim at pinindot ang pinakalumang file. Mula higit sa 2 taon na nakaraan, hindi matagal matapos kaming ikasal ni Marco, ang mga tinig ni Marco at ni Jasmine ay lumabas muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila nagkukwento tungkol sa plano para sa akin kundi mga biro, mga patangkad at mga hambog. Talagang matalino ka. Ang tinig ni Jasmine ay puno ng pagtatangi. Yung si Vanessa siguro sa oras na ito ay hindi pa rin naiintindihan ng bata kung bakit niya nawala ang kanyang cosmetics company. Vanessa, isang hindi kilalang pangalan. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Lumang taktika lang, Jas. Sumagot si Marco ng may aroganteng tono. Ang mga babae, lalo na yung mga may kaunting pera, ngunit kulang sa pagmamahal, napakadaling dayain. Kailangan lang na magpakita ng gallantry at pag-unawa, magpapersona ng ilang buwan at sila ay buong-buong magtitiwala sa iyo. Kapag ganoon na, kahit anong papirmahan nila ay pipirmahan nila. Paano naman ang asawa mo? Tanong ni Jasmine, may kasamang kaunting selos. Si Isabel? Mas mababang nagpatingin ang tinig ni Marco, puno ng pagkalkula. Kakaiba siya kay Vanessa, may matandang babaeng malusog na sumusuporta sa kanya. Kailangan ng pasensya, unti-unting itatatag ang tiwala, magiging perpektong asawa sa kanyang paningin.
Kapag ganap na siyang nagtitiwala at ibinigay sa akin ang lahat, saka pa lamang titipunin ang pabigat. Maghintay ka, hindi na malayo ang araw na iyon. Tahimik akong nakaupo sa harap ng screen ng laptop. Isa-isang binuksan ang bawat recording, inilantad ng bawat isa ang isang katotohanan na mas kakilig-kilabot pa kaysa sa iniisip ko. Si Marco ay hindi isang basta-basting manloloko na nahilo ng kasakiman. Siya ay isang profesional na marriage scammer. May maingat na pamamaraan siya, may napakasinadyang script para manghuli ng mayayamang ngunit nag-iisang babae. Ako ay hindi ang kanyang unang biktima. Bago ako, mayroon pa ng isang babae na nagngangalang Vanessa at marahil pagkatapos ko, kung matagumpay ang kanyang plano, ay may mga karagdagang babae pa. Ang aming kasal, ang aking pagmamahal, ay isang negosyong plano na binalangkas bago pa kami opisyal na nagkilala. Kahit siya ang nagpakilala sa atin ni Marco, ay hindi isang tsansa, isang hakbang na maingat na inareglo. Habang lumalapit ang galit ko, dahan-dahan itong lumamig, pinalitan ng isang nakakakiling katahimikan. Ito ay hindi na isang personal na pakikipaglaban para lamang sa akin. Ito ay isang kwento ng isang demonyo na nagpapanggap na tao, isang taong dalubhasa sa pagwasak ng buhay ng mga babae para kumita. Ang aking sakit ay biglang naging maliit sa harap ng laki at sistematikong katangian ng kasalanang ito. Piningulahan ko ang laptop, ang pag-aalangan ko ay ganap na nawala. Tumingin ako sa aking nanay, ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Nanay, alam ko na ang gagawin ko. Matapos ang maraming araw ng sunod-sunod na pagdinig na puno ng patunay na inihayag, ang unang pagdinig ng diborsyo ay dumating sa katapusan. Sa harap ng hindi matutumbasang patunay na aming inilahad, ang hukuman ay hindi nagtagal sa paggawa ng pasya. Ang maringal na hukom, isang kababaihang may seryosong mukha, ay malinaw na nagbigay ng bawat salita ng hatol. Tinanggap ng korte ang aking diborsyo, ang lahat ng aking personal na ari-arian bago ang kasal, kabilang ang penthouse condo at ang 350 milyong piso mula sa pagbebenta ng kumpanya, ay itinukoy na hindi pinagsamang ari-arian at buong karapatang akin. Tungkol sa halos 3 milyong pisong ninakaw ni Marco, inutusan ng korte si Marco na ibalik ang buong halaga sa akin at itinuring ang mga katibayan para sa pag-aaral ng criminal case ng estafa. Nang marinig ang hatol, ang nanay ni Marco ay sumigaw at pagkatapos ay hinimatay sa loob mismo ng korte. Ang tatay ni Marco ay bumagsak sa upuan, ang kanyang mukha ay nagdahilang matanda ng 1 dekada. Si Marco ay nakatayo na parang nabato, ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa harap. Nanalo ako sa kaso, isang kumpletong tagumpay, ngunit sa aking puso ay walang kahit kaunting kasiyahan. Naramdaman ko lang ang pagod at kawalan. Sa biyahe pa uwi, ang aming pangunahing abogado ay tumingin sa akin. Isabel, tungkol sa USB na ibinigay ni Jasmine, ibibigay ba natin ito sa mga investigador? Magiging pinakamatinding patunay para makulong si Marco sa estafa at posible pang mabuksan ang kaso ng biktima niyang si Vanessa. Tahimik na tumingin ang aking nanay sa akin, naghihintay sa aking desisyon. Alam ko na kung ibibigay ko ang USB, tiyak na mabilangguan si Marco, at si Jasmine bilang nagbigay ng patunay ay maaaring makakuha ng kapatawaran ng batas. Eksakto tulad ng kondisyon na sinabing niya. Iyon ang pinakamadaling daan, ang pinakamabilis na pagwawakas ng lahat. Ngunit ang larawan ng isang babaeng nagngangalang Vanessa, isang biktima na hindi ko pa nakikita, ay paulit-ulit na lumilitaw sa aking isipan. At ang kwento ng aking nanay, 30 taon na ang nakaraan. Kung pinili ng aking nanay ang madaling solusyon sa panahon niya, mayroon pa ba akong nasa kanyang sitwasyon ngayon? Lumingon ako sa Attorney Reyes, ang aking tinig ay kalmado at malinaw. Attorney, nais kong gawin ang 2 bagay. Una, ibigay ang lahat ng recordings na ito sa mga investigador. Ngunit pangalawa, hindi ako sumasang-ayon sa anumang kasunduan ng kapatawaran para kay Jasmine. Siya ay kasabwat sa panloloko at dapat siyang humarap sa batas para sa kanyang mga ginawa. Ngunit Isabel, nag-alinlangan si Attorney Reyes. Kung ganoon,
ang proseso ng investigasyon ay magiging mas komplikado, si Jasmine ay baka hindi na magtutulungan. Naiintindihan ko, sagot ko. Ngunit ayaw ko ng isang hindi kumpletong tagumpay. Nais ko ang katarungan, hindi ang personal na paghihiganti. Dapat maipatupad ang katarungan sa lahat, para sa akin, para sa biktima na si Vanessa, at para sa lahat ng maaaring maging biktima sa hinaharap. Ang mga gumagawa ng kasalanan ay dapat parusahan, at ang mga tumutulong sa kasalanan ay hindi rin dapat makatakas sa batas. Nang marinig ng aking nanay ang sagot ko, hindi siya nagsalita, tahimik lang siyang tumango at nagniti. Isang bihirang ngiti, ngunit puno ng pagmamalaki. Alam ko na nagawa ko ang tamang pagpili, isang pagpiling maaaring mas mahirap, ngunit nagpapanatiling malinis ang aking konsyensya. Hindi na ako ang naive na Isabel ng kahapon, isang Isabel na nagagawa lamang umiyak para sa sariling kapalaran. Natutunan ko mula sa aking nanay kung paano gawing lakas ang sakit at gawing isang pagpupunyagi para sa katuwiran ang sariling pakikipaglaban. Sa halip na malunod sa kasiyahan ng tagumpay o sa katamis-tamisan ng paghihiganti, naramdaman ko ang isang malakas na pagtutulak mula sa kaibuturan ng aking puso. Ayaw ko na ang aking kwento ay matatapos lang bilang isang maingay na diborsyo sa pahayagan. Nais ko itong gawing isang bagay na mas makahulugan, isang pagbabago, isang lakas para sa mga iba pang tao. Ilang linggo pagkatapos ng pagdinig, pinagpasiyahan kong tanggapin ang eksklusibong panayam ng isang malaking television network. Hindi ko pinili ang isang social media post o maikli na tugon sa ilang reporter. Nais kong harapin ang publiko ng personal at direkta, ikwento ang buong nangyari ng may katapatan. Ang panayam ay ginanap sa isang simpleng ngunit marangal na studio. Nakasuot ako ng puting ternong damit, ang buhok ay simpleng nakatupi. Hindi ko pinagsikapang magmukhang matapang o kawawa-awa. Nais ko lang maging tunay na ako, isang babaeng nilampasan ng bagyo at nakita ang kapayapaan. Ang interviewer ay isang bihasang reporter na kilala sa matalinong mga tanong. Sinimulan niya sa mga tanong tungkol sa tagumpay sa negosyo at dahan-dahang binago ang usapan patungo sa aking kasal. Isabel, maraming tsismis at artikulo ang naisulat tungkol sa iyong diborsyo. Ngayon, sa harapan ng milyon-milyong manonood, maaari mo bang ibahagi ang kwento mula sa iyong sariling pananaw? Huminga ako ng malalim at tumingin ng diretso sa kamera, kung saan alam ko na may milyon-milyong matang nakatingin. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Nagsimula ako ng mapayapa at malinaw ang aking tinig. Nandito ako ngayon hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang survivor. Nais kong ibahagi ang aking kwento, hindi para humingi ng awa, kundi para maibahagi ang isang mahahalagang aral. Ikinwento ko ang lahat mula sa dula-dulaan ng bangkarote na binalangkas ng aking nanay, ang unang reaksyon ni Marco, ang pakana na natuklasan sa lumang apartment, hanggang sa lahat ng patunay ng sistematikong panloloko. Hindi ako gumamit ng masamang salita o poot. Tahimik kong inilahad ang katotohanan, isang hilaw at masakit na katotohanan. Dati ay lubos akong nagmahal at nagtiwala sa aking asawa, sabi ko. Ang aking tinig ay medyo nanigas, ngunit hindi nanginginig. At ang tiwala na iyon ay halos nagwasak sa aking buhay. Natutunan ko na sa pagmamahal tulad sa negosyo, kailangan tayo ng karunungan. Kailangan nating protektahan ang ating mga pagsisikap, hindi lang sa pamamagitan ng pagsusumikap, kundi pati na rin ng kaalaman sa batas. Sa katapusan ng panayam, tinanong ako ng reporter tungkol sa aking mga plano sa hinaharap. Ito ang sandaling inabangan ko. Pagkatapos ng lahat ng ito, sabi ko, ang aking mga mata ay nagliwanag sa isang bagong pananampalataya. Napagtanto ko na maraming babae sa labas ng mundo, lalo na ang mga nagtatayo ng sariling negosyo, ang maaaring mapunta sa ganitong sitwasyon tulad ko. Mayroon silang talento, may pangarap, ngunit kulang sa karanasan at legal na proteksyon. Madali silang maging biktima ng mga taong may masamang layunin. Kaya ngayon, opisyal ko itong inihahayag, ang pagtatayo ng Magnolia Foundation. Ang pangalan ng foundation ay hango sa isang bulaklak na kahit manipis ay napakamatigas ng loob. Nanahimik ang buong studio. Ang Magnolia Foundation, nagpatuloy ako ng may pagmamalaki, ay magiging isang non-profit na organisasyon
na layuning suportahan ang mga babaeng negosyante, lalo na ang mga nagsisimula pa lang sa pinansyal at higit sa lahat sa legal na payo. Nais naming lumikha ng isang ligtas na network, isang matibay na sandalan para hindi kailanman nag-iisang lumaban ang kahit isang babae kapag nakaharap sa kalikuan at pandaraya. At lubos na ikinagagalak ko na ang senior advisor ng foundation ay walang iba kundi ang aking nanay, si Ginang Clara Villanueva, ang babaeng nagbigay sa akin ng lahat ng lakas at karunungan para lampasan ang bagyo. Ang mga ilaw ng studio ay nakatuon sa akin ngunit ngayon ay hindi na ito nakakasilaw. Maramdaman ko ang init nito. Ginawa ko ang sakit ng aking sarili sa isang sulо ng liwanag at umaasa akong magliliwanag ito ng daan para sa marami pang iba. Ang aking panayam ay lumikha ng mas malakas na alon kaysa sa dating bagyo ng media. Nang gabing iyon, nang ma-air ang programa, ang pangalang Magnolia Foundation ay naging pinakamaraming hinahanap na salita sa internet. Ang opinyon ng publiko ay ganap na lumipat. Hindi na nila tinitignan akong isang mayamang negosyanteng dumaan sa maingay na diborsyo. Tinitignan nila ako ngayon ng ibang paraan, may pagtatangi at pagmamalaki. Tinawag nila akong diyosa ng Magnolia, isang simbolo ng tibay, talino at kabaitan. Libu-libong email at mensahe mula sa iba't ibang panig ng bansa ang dumating nagpapahayag ng suporta sa akin at sa Magnolia Foundation. Marami pang iba na matagumpay na negosyante ang nagsalita at nagbahagi ng kanilang sariling mga kwento, nangako na makikiisa sa foundation. Ang epekto ng panayam ay lumagpas pa sa aking inaasahan. Sa kabilang banda, ang pamilya ni Marco ay kailangang harapin ang hatol ng publiko at ng batas. Matapos kong ibigay ang USB ni Jasmine sa mga investigador, mabilis na kumilos ang kinauukulan. Sa harap ng hindi matutumbasang patunay, si Marco, si Jasmine at si Tricia ay lahat na rin ay isinakdal. Ilang buwan pagkatapos, isang apelasyon na nagsampa si Marco ay nabiguring pinagtibay ng mas mataas na korte ang unang hatol. Ang pamilya ni Marco ay kailangang harapin ang hatol ng lipunan at ng batas. Matapos lumabas ang lahat ng bagay, ang tatay ni Marco ay nagkasakit at naospital, may malalang stroke. Ang nanay ni Marco ay araw-araw na umiiyak, nagpupunta sa iba't ibang lugar para humiram ng pera para sa anak, ngunit walang natulong. Ang mamahaling kondo na binili ko para sa kanila ay ipinagbili para bayaran ang utang. Bumalik sila sa lumang naghihingalong apartment sa Cubao, namumuhay sa pag-uyam at paghamak ng mga kapitbahay. Isang hapon, natanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Si Marco tumatawag mula sa piitan. Ang kanyang tinig sa kabilang dulo ng linya ay wala ng dating tiwala at kayabangan, naroon lang ang pagod at pagsisisi. Isabel, ako ito. Alam kong kung anuman ang sasabihin ko ngayon ay huli na, ngunit talagang humihingi ako ng tawad. Alam ko na nawala na ang lahat, kundi ako nagkamali. Sana ay hindi nangyari ang lahat ng ito. Nanahimik ako. Isabel, nagkamali ako. Nabulag ako sa kasakiman. Sarili kong kamay ang nagwasak sa babae na tunay na nagmahal sa akin. Kung maaari ko lang ibalik ang lahat. Marco, nagputol ako ng salita niya. Ang aking tinig ay kalmado ngunit malamig. Ang lahat ng ginawa mo ay hindi maaaring alisin ng isang paumanhin. Hindi ka lang may utang na paumanhin, sa akin may utang ka rin kay Vanessa at sa iyong sariling konsyensya. Gamitin mo ang iyong panahon sa loob para pag-isipan ang lahat ng iyong nagawa. Ibinaba ko ang telepono. Walang kasiyahan sa aking puso, wala ring puot. Naroon lang ang isang katahimikan. Ang lahat ng alalahanin ay tunay na natapos na. Ang opisyal na paglulunsad ng Magnolia Foundation ay ginanap sa isang marangal na hotel sa gilid ng Manila Bay. Ang selebrasyon ay may maraming dumating mga negosyante, mga miyembro ng media at ang mga babaeng na-inspire ng aking kwento. Nakatayo ako sa entablado sa puting ternong damit, tumingin pababa sa napunong auditorium at ang aking puso ay umaapaw ng mainit na emosyon. Sa aking talumpati, hindi ako nagsalita ng marami tungkol sa sarili ko. Nagsalita ako tungkol sa mga Magnolia, tungkol sa nakatagong lakas ng mga babae at sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagtulong sa isa't isa.
Matapos ang selebrasyon, nang halos wala na ang mga bisita, dinala ng aking nanay sa harapan ko ang isang maliit na babae, may simpleng hugis ng katawan, mabuting mukha, ngunit ang mga mata ay nagtatago ng malalim na kalungkutan. Isabel, ito si Vanessa. Natigil ako sandali. Si Vanessa, ang isa pang biktima ni Marco. Narito na siya buhay at totoong tao, totoong mas manipis kaysa sa iniisip ko. Kumusta? Bahagya siyang nagsalita, ang kanyang tinig ay may kaunting pag-aalangan. Salamat sa pagdating mo. Salamat sa iyo, Isabel. Salamat na hindi ka nagkompromiso. Dahil sa iyo, nahatulan na siya at nagkaroon akong pagkakataon na humingi ng katarungan para sa akin. Wala iyon. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Pareho tayong dumaan sa halos parehong bagay. Naiintindihan ko ang lahat ng iyong nadaanan. Gusto mo bang samahan kami sa pagtatayo ng Magnolia Foundation? Ang iyong karanasan at tibay ay magiging isang malaking inspirasyon para sa ibang mga babae. Ang mga mata ni Vanessa ay nagliwanag, isang luha ang dumulas sa kanyang pisngi, ngunit ngayon ito ay luha ng pagkaantig at pag-asa. Tumango siya. Gabing iyon, matapos ang matagal na araw na puno ng kaganapan, umupo kami ng aking nanay sa balkonahe ng kanilang tahanan at magkasamang uminom ng tsaa. Ang hangin mula sa malapit na Manila Bay ay mahalimuyak at nakakalamig. Sa malayo, ang lungsod ay nagliwanag, maliwanag at maringal. Lahat ng mga bagyo ay tila lumayo na nagbibigay daan sa isang kapanatiang kakaibang maramdaman. Lumaki ka na talaga, anak. Ngumiti ang aking nanay at tumingin sa akin ng may pagmamahal. Salamat sa inyong lahat, nanay. Sumagot ako at inilapit ang aking ulo sa kanyang balikat. Kung wala kayo, hindi ko kaya ang lahat ng ito. Tahimik lang kaming umupo, hindi na kailangan ng dagdag na salita, mahinahon na pinapanood ang ilog na nagliliwanag sa liwanag ng lungsod. Ang 5 taon ng kasal ay natapos na nag-iwan ng malaking peklat. Ngunit nagturo rin ito ng walang katumbas na aral. Ipinakita nito sa akin ang halaga ng aking sarili, ang lakas ng kalayaan at higit sa lahat ang walang hanggang pagmamahal ng aking nanay. Ang aking buhay ay lumipat sa isang bagong pahina. Isang pahinang walang mga kasinungalingan, walang mga pakana, naroon lamang ang katapatan, kabaitan at isang makabuluhang layunin sa buhay. Tumingala ako sa kalangitan doon sa kabila, ang mga ilaw ng lungsod ay nagsasanib sa dilim ng gabi. Nakita ko ang isang bagong umaga na unti-unting sumisinag hindi lang sa Manila Bay, kundi pati na rin sa aking sariling puso. Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa katapusan ng kwentong ito. Kung ang kwento ngayon ay nagbigay sa inyo ng damdamin o mahahalagang aral, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like para hindi kayo makaligtaan ng mga susunod pa naming kwento. Hanggang sa muli.